I wandered in the I wandered in the shades of night till Jesus came to me, and with the sunlight of His love made all my darkness flee. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I am at the sunlight of His love within. While walking in the light of God, I sweet communion find. I press with holy vigor on and leave the world behind. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I am in the sunlight of His love within. Soon I shall see Him as He is, the light that came to me. Behold the brightness of His face throughout eternity. Sunlight, sunlight in my soul today. Sunlight, sunlight all along the way. Since the Savior found me, took away my sin, I am with the sunlight of His love within. Gandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid at ganun din po sa mga kaibigan po natin sa lahat po ng manonood at sumusubaybay po dito sa Messengers of the North. Welcome po sa ating lahat at uh, sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page ay paki-follow na rin po upang lagi po kayong updated sa ating Bible study live. Okay, so salamat po sa ating kapatid na naghandog po ng awit at paalala lang po sa mga may pre-request, no? Pakilagay lang po sa ating comment section at kung meron din po kayong mga katanungan, pakilagay lang din po sa ating comment section. Okay, so bago po tayo mag-start sa ating Bible study, magkaroon po na tayo ng opening prayer. Ama po na yung banal sa langit, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at magpapala ng inyong pong sa amin. Maraming salamat po sa inyong pong pag-ingat sa amin. At salamat din po sa pagkakataon ito na kami po muli ay makapag-aaral po ng inyong salita. Tao po ay gabayin niyo po kami at manonood na po ay maliwanagan at tao po ang may sakit din, pong pagalingin at spiritual, physical, yan po ng mabuting pangatuan, kalusugan at kalakasan pong makapagpatuloy po sa pagdating po siya. At patawarin po kami sa mga pagkukulang at mga pagkakasala sa aking po pag-iisipan at sa pag-iwas at ang nalulot pa na ito kung dinadalang ito ang punihiling sa mata sa pangalan ng pong pagligtas sa Jesus. Amen. Okay, so ngayon nga po ay dadako na tayo
sa ating uh, Bible study. At ito po ay may pamagat po na the law of God or the Ten Commandments. Okay? So, ito lang po ang ating speaking. So, atin pong topic para sa araw po na ito ay kautusan ng Diyos. Kaya mari po nga hindi po natin matapos ito sa araw na ito sapagkat limitado lang po ang ating oras. No? Anyway, itutuloy naman na po natin ito sa ating next video study sa Tuesday kung di man po tapos. Okay, so ngayon po, ito nga ay pag-aaralan natin ang kautusan ng Diyos. 10 utos. Okay, so ano ba ang kalagayan ng isang pamahalaan kung walang kautusan? No? Kasi mayroon po mga nagsasabi na wala nang kautusan, hindi na kailangan sundin ang kautusan ng Panginoon. No? So, yung iba sabi, one save, one save. No? At ay mga kautusan nga po ng Diyos ay para sa mga huli lang. No? So, yan po ang mga sabi-sabi ng iba. No? Pero alam na po natin na kapag ang isang pamahalaan o ang isang bansa ay walang kautusan, walang batas, ay magulo po ba? So, kahit sa bansa, no, meron po tayong batas. Lalo na po dito sa Pilipinas, kaya nga meron po tayong batas upang magkaroon po ng kaayusan sa ating bansa. No? So, kaya po ang pamahalaan ng Diyos or the government of God, meron po talagang kautusan. No? So, sa Jeremiah o Jeremiah chapter kapitulo 10, versikulo 6 at 7, ang sabi po sa 6, walang gaya mo, O Panginoon, ikaw ay dakila, at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O Hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo nauukol palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas sa mga bansa, at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya. Okay. So, bago po natin pagpatuloy, at nais ko rin po palang batiin ang mga nanonood po ngayon sa ating pong live, na Brother Ronald Escobar po from Gasinan, Sister Adela Pulig from San Guillermo, Isabela, and Sister Terry Escara po from Baguio City. Okay, so ito nga po sa Jeremiah chapter 10 verses 6 and 7. So, ang Diyos po ang hari at tagapamahala ng lahat ng mga bansa. Sabi nga po dyan, walang gaya, walang katulad ang ating Panginoon. No? Dakila. Sabi po, ikaw ay dakila at ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O hari ng mga bansa, sapagkat sa iyo na ukol palibhasay sa gitna ng lahat ng pantas ng bansa, sa lahat ng mga pangyarihan ay walang gaya mo. Okay, so yan po, mapag-aaralan din po natin sa mga susunod na Bible study yung kasaysayan ng mga kaharian. No? At yan din po ay naging prophecy at natupad. No? At ang kaharian ng Diyos, yun lang po ang mamamalagi talaga magpakailan. No? So, sa susunod po na talata sa mga awit, 103 verse 19. Sabi po, itinatag ng Panginoon ang kanyang luklukan sa mga langit at ang kanyang kaharian ay nagpupuno sa lahat. Kaya nga po ang ating Panginoon ay hari ng mga hari
hari ng lahat. Okay, so kasama nga po ang universo or the universe. No? Siya po ang tagapamahala. So yan po. Ang Panginoon ay siyempre siya po ang creator. Siya rin ang may kapangyarihan sa lahat ng mga nilalang po. At sa mga awit 89 verse 14, katuwiran at katulan ay patibayan ng iyong lukan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyo. So yan po ang foundation ng government ng ating Panginoon. No? Justice and love. Katwiran, pag-ibig, katwiran at kahatulan. Yan po ang pundasyon, luklukan ng ating Panginoon. Sabi pa po dito, kagandahang loob at katotohanan ay nagpapauna sa iyo. Okay, so ngayon po ang katanungan ay meron na po bang kautusan bago pa ibinigay ang dalawang tapos na bato kay Moses sa Sinai? Okay, so basahin po natin ang Genesis chapter 2 verses 16 and 17. Ang sabi po ay, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Tatapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang, mamamatay ka. Okay, so meron na pong binigay na kautusan sa panahon pa lang po nila Adan at Eva. Yan po ang binigay na utos kina Adan at Eva. Sa lahat ng punong kahoy sa lamanan ay pwede nilang kain. Maliban doon sa punong kahoy na pinagbibawal ng ating Panginoon. Punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. No? Pero ano nga po ang ginawa ng ating mga unang magulang? No? Sa Genesis chapter 3 verses 1, 4, and 6. Sabi nga po, ang ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Yan, sabi na po sa 4, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. At sa 6, at nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyon at kinain at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Okay, so alam na po natin, no, ang kasaysayan ng ating pong unang mga magulang. No? Yun nga ay binigyan silang kautusan doon sa Garden of Eden na lahat ay pwedeng kainin maliban doon sa pinagbabawal ng Panginoon. Punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Okay, so pero nga ang sabi nga dito sa talata natin kung binasa, meron pong ginamit ang ating kaaway. No? Dito nga po ay yung ahas. Sabi nga po dyan, ng ahas nga ay lalong tusok kaysa alinman sa mga hayop sa parang nanilika ng Panginoong Diyos. Sabi nga po niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So, yan po ay dyan pa lang sa tanong po na yan ay mali na yung pagkakatanong, no, ni Satanas kay Eva na tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. No, kasi ang sabi po ng Panginoon ay pwedeng kainin lahat maliban doon sa isa. No, pero ang tanong nga ni Satanas, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? No, kaya nga ang sagot ni Eva,
ay lahat ay pwedeng kainin maliban nga doon sa pinagbabawal ng Panginoon na punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. At sinabi naman ng ahas, no, na tunay na hindi kayo mamamatay. Yan din po ang unang uh, yan din po ay pandaraya, no, na ginawa ni Satanas na mangyayari pa rin hanggang sa panahon po natin ngayon. Sinasabi ni Satanas na you will not surely die. No? At dito nga po sa kasaysayan na ito ay natukso nga itong si Eva, na ating pong unang magulang. No? Natukso po siya ng ahas. Nakita niya nga na napakaganda nga ng itsura, no? Ng bunga. No? Sabi nga ng Panginoon, huwag kakainin, hindi hihipuin man. No? Kahit tawakan ay hindi po pwede. No? Pero nga dahil sa panunukso, no, ng mga ahas at si Eva ay nagpadala sa tukso ng ahas, no, ay doon nakita niya nga na napakaganda ng bunga at mukhang masarap, no, at kanyang hinawakan, tinikman at napakasarap nga, no, at binigyan niya rin po ang kanyang asawa, no, at dahil po doon sa uh, sabi nga ni Adan, no, na hindi ba pinagbabawal sa atin yan ng Panginoon, no, pero sabi nga ni Eva ay pinatikim niya ito sa kanyang asawa, no? At sa kanilang pagkain doon ay nakita nila na sila po ay uban, no? So sabi nga ng Panginoon, no, na sa araw na iyon pag inyong kinain kayo ay mamamatay, no? So hindi man po sila namatay, no, physically, no? Pero yung suot-suot nga po nila na katwiran ni Kristo na nagdadamit sa kanilang kaubaran, yun po ay naalis. At alam naman po natin na sabi nga ng Panginoon, tunay na sa araw na yon kayo mamatay, no? Hindi naman ibig sabihin na sila ay hindi mamatay kaagad doon sa pangyayari na yon, ay sinungaling po ang Panginoon. Hindi po, mga kapatid, mga kaibigan. No? Dahil nagkaroon pa rin po ng katuparan ang sinabi ng Panginoon na kayo ay mamamatay. Dahil nga po ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, now for the wages of sin is death. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, bakit nga ba hindi agad pinatay ng Panginoon, no, sila Adan at Eva? No, dahil doon sa paglabag sa utos ng Panginoon. Dahil nga po ang Panginoon ay maawain at mapagmahal. Mahal na mahal niya ang tao. Kaya binigyan ng pag-asa ng Panginoon, no, sila Adan at Eva. No? At yun nga po ang pag-asa yun ay walang iba kundi Kristo. Nasa pong nakahula doon nga po sa Genesis chapter 3 verse 15. No? So, balik po tayo doon sa atin pong topic. No? Dito nga po sa pangyari na ito ay nagkaroon ng paglabag sila Adan at Eva sa kautusan ng Panginoon. So ano po yung kasalanan nila Adan at Eva po dito? So sabi nga ng Panginoon, huwag kakainin ni hawakan. So in other words, inimbot at ninakaw ni Eva ang pinagbabawal na bunga ng Panginoon. No? Kasi nga ay hindi naman yung para sa kanila. No? Kaya pinagbabawal ng Panginoon para sa kanila na kainin. Okay, so sa Genesis chapter 4 verses 8 and 9 naman po, sabi, at Yahweh sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na kay Abel, at nangyari nang sila'y nasa parang ay nagtindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid, at siya'y kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, saan naroon si Abel na iyong kapatid?
At sinabi niya, aywan ko, ako ba ay tagapagbantay sa aking kapatid? Okay, so yan pa lang po. Yan po yung first murder na, na nangyari po sa kasaysayan. No? Na pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. So bakit nga po ba pinatay ni Cain si Abel na kanyang kapatid? So yun nga po, mga kapatid, mga kaibigan, no, ay binigyan sila ng instruction ng Panginoon na maghandog, no? Na maghandog po. Ngunit sino lamang po ang sumunod sa instruction ng Panginoon? So wala pong iba kundi si Abel. Ano po ba ang uh, inihandog ni Abel? So naghandog si Abel o dahil nga siya ay isang pastol ng mga tupa, pumili siya ng yung handog niya yung pinaka maganda, no? Walang dungis, walang sugat, no? Talagang perfect na offering para sa Panginoon, no? Doon pumili siya sa mga alaga niya. Ngunit si Cain, no, ay ano po ang kanyang inihandog? Hinandog niya yung bunga ng kanyang mga tinanim. Siya nga po siya ay farmer, no? Siya po ay taga-bungkal ng lupa, taga-pagtanim, no? Kung ano yung bunga ng kanyang tinanim, yan po ang kanyang inihandog, no? Pero ang instruction nga ng Panginoon ay maghandog ng may dugo. So, at yun nga po, yung tupa, mayroong dugo. So, kaninong offering yung tinanggap? So, wala pong iba kundi kay Abel. So, ngayon naman, itong si Cain ay nainggit, no, kay Abel. Kaya nga ay doon dahil po sa inggit, no, ay pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kaya, nung pinatay niya, sabi nga po ng Panginoon, saan na ron si Abel na iyong kapatid? Ang sagot naman po ni Cain, no, ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa ating kapatid? So dito pa lang po, sa panahon na ito, ay nakalabag na po si Cain, no, sa kautusan po ng ating Panginoon, no, sa ika-6 na utos ng huwag kang papatay. At nagsinungaling pa po siya upang pagtakpan ng kanyang kasalanan. Tinatanong siya ng Panginoon, saan naroon si Abel na iyong kapatid? Ano pong sagot ni Cain? Ewan ko, ako ba'y tagapagbantay sa aking kapatid? Okay? So, sa Genesis chapter 13 verses 7 to 10 naman po. At sabi nga po dito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na tinitigan si Jose na asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Datapot siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon ay hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinamahala sa aking kamay. Walang sinumang dakila kaysa akin sa bahay nito. Walang pinagkait sa aking anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? At nangyari na nag-iusap naman siya kay Jose araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya sa isipingan o pakisamahan. O kaya dito pa lang po sa panahon ni Jose, no, ay sabihin na po natin na si Jose ay talagang merong prinsipyo. No? Ibig sabihin, may sinusunod na po talaga siyang kautusan. No? Dahil nga, kung alalahanin po natin ang kasaysayan ni Jose, isa sa mga anak ni Jacob, no? Ay siya po ay nabenta, no? At siya po ay napunta sa kaharian ng Ehipto. No? At doon nga po ay meron po siyang
amo. Na siya po ay pinagkakatiwalaan ng kanyang mga ari-arian. At meron siyang asawa na tinutukso si Jose. Ang gustong, sabi nga po diyan sa talata, na sabi po diyan at nangyari pagkatapos sa mga bagay na ito na tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Yan po. Yan po ang gusto ng babae. Pero ano po ang ginawa ni Jose? Pinatulan po ba niya? Pinagbigyan po ba niya? So hindi po mga kapatid, mga kaibigan. So, tumanggi po si Jose na mangalun niya at magkasala laban sa kanyang Diyos. Kaya po ang tanong niya sa kanyang sarili, no? Paano nga aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Yan. So, dyan pa lang po sa panahon ni Jose, na hindi pa naman talaga ibinigay yung kautusan na nakasulat doon sa dalawang tapyas na bato, ay meron na talagang sinusunod si Jose, no, na prinsipyo, kautusan, na hindi talaga pwedeng mangalun niya. No? So, sa Genesis chapter 2, verses 1 to 3, masabi po at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa. At nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Kaya kahit sa panahon pa po ng creation, kapatid, mga kaibigan, meron na pong kautusan. No? So, ano pong patunay, no? Doon nga po sa 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Ngunit sa ikapitong araw, siya po ay nagpahinga. No? Ano pang kanyang ginawa sa ikapitong araw? Kanya po itong pinagbala. No? Pinaspasan. No? So, sa panahon pa lang ng creation, meron na pong kautusan tungkol po sa Sabat. No? At ang Panginoon po ay nagpahinga sa ikapitong araw, hindi po dahil siya po ay napagod, kundi ito po ay maging halimbawa, no, para sa atin pong kanyang mga anak. No? Paano nga tayo kakasunod, no? Kumbaga sa real life, no? Paano ba tayo magiging good leader kung hindi po tayo magiging good example? Okay, ang Panginoon, no, siya mismo ay sumunod, no, sa kanyang utos. Sa ikapitong araw siya po ay nagpahinga. Hindi dahil siya ay napagod, no, hindi upang maging halimbawa sa atin. Okay, so sa susunod po na talata sa Exodus chapter 16 verses 22 to 26, masabi po at nangyari na ng ika-6 na araw ay pumulot sila ng pagkain na ibayo ang dami, 2 omer sa bawat isa, at lahat ng puno sa kapisanan ni Paraon at nagsaysay kay Moses. At kanyang sinabi sa kanila, ito ang sinalita ng Panginoon, bukas ay takdang kapahingahan. Banal na Sabat sa Panginoon, ihawin ninyo ang inyong ihawin, at lutuin ninyo ang inyong lulutuin, at lahat na lalabis ay itago ninyo sa ganang inyo, na inyong itira hanggang sa kinabukasan. At kanilang itinago hanggang sa kaumagahan, gaya ng iniutos ni Moses. At hindi bumaho ni nagkaroon ng anumang uod. At sinabi ni Moses, kanin ninyo yaon ngayon sapagkat ngayon Sabat na ipinangingilin sa Panginoon. Ngayon hindi kayo makakasumbong sa parang. 6 na araw na inyong pupulutin datapos sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Sa 27 to 30 naman po, ang sabi at nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang pumulot at walang nasumpungan. At sinabi ng Panginoong kay Moses, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga kautusan? Tingnan ninyo na sapagkat binigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat, kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo
sa ika-6 na araw pagkain nang sa 2 araw, matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan. Huwag umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ika-7 araw. Kaya ang bayan ay nagpahinga sa ika-7 araw. Kaya hindi pa man po binigay, no, kay Moses yung uh, uh, 2 tapyas na bato ng kautusan doon sa bundok ng Sinai, no, ay nangingilin na po sila ng sapat. No? Sa loob ng 6 na araw, sila po ay namumulot ng mana. No? Pero sa ika-7 araw, no, ay wala po silang mapupulot. No? So, yan pa lang po sa panila Moses, bago paibigay ang 2 tapyas ng bato ng kautusan ng Panginoon sa bundok ng Sinai, ay meron na pong kautusan. Sinusunod po ng mga Israelita. Okay. So, dadako po tayo doon sa panahon na kung saan ay binigay nga po, no, yung 2 tapyas ng bato kay Moses. Inihayag ng Diyos ang kautusan. So bago po yun, basahin po natin muna ang Exodus chapter 19 verses 6 to 9. Opo, ang sabi, at kayo magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitaan sa mga anak ni Israel. Dumating si Moses at tinawag ang mga matanda na sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay sumagot na magkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Sa 9, at sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y magsasalita sa iyo. At paniwalaan ka rin naman nila magpakailanman. At sinalita ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Kaya, yan po, kapatid mga kaibigan, no? Ito yung kahanga-hangang pangyayari sa buong kasaysayan. No, nung sabihin ng Diyos ang batas o ang kautusan mula sa bundok ng Sinai. No? At sa Deuteronomy Kapitulo 5, versikulo 22, sabi po, ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok mula sa gitna ng apoy sa ulap at sa salimuot na kadiliman ng malakas na tinig at hindi na niya pinagdagan pa at kanyang sinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Kaya ito po ang pinakamalaking audience na naitala kailanman, no? Nung sinabi ng Diyos ang 10 utos, binigay ng Panginoon ang 10 utos sa bundok ng Sinai sa pamamagitan po ni Moses. Okay, sa Exodus chapter 12 verses 37 and 38, ang sabi po, at ang angkan ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses hanggang sa Sokot, na may 600,000 lalaki na naglalakad bukod pa ang mga bata. At ang isang karamihan sama-sama ang sumampa rin namang kasabay nila at mga kawan at mga bakahan na napakaraming hayop. Kaya bakit po ito ang pinakamalaking audience sa kasaysayan? No? Dahil nga po, no, ang bilang po nila ay 600,000 lalaki. Bukod pa daw po yung mga bata. Bukod pa po yung mga babae. No? So, ang sabi naman po sa Deuteronomy, Kapitulo 4, versikulo 12 at 13. No? At ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita. Ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. O kaya, makasabihin ng mga tao, no, ang 10 utos ay gawa lang ng mga tao. Hindi po, mga kapatid, mga kaibigan, kundi ay ito po ay nanggaling mismo
no, sa ating Panginoon. Sinulat niya sa dalawang tapyas na bato. At yan nga po ang basihan na mga ginagawang batas, no, dito po sa ating bansa. No, ang 10 utos. Kaya bawal nga po ang mga lunya, bawal magnakaw, bawal pumatay. No? Sa Exodus Kapitulo 31, versikulo 18, ang sabi po, at kanyang binigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitaan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na, na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. No? Mismong daliri ng Diyos ang sumulat po ng 10 utos doon sa dalawang tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato. No? So yan po, maliwanag po mga kapatid, mga kaibigan, na ang nagbigay ng kautusan ay wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Sinulat mismo ng kanyang dalawang daliri. No? At hindi po yan binigay para lang sa mga Israelita o sa mga Hudyo, kundi para po sa ating lahat. Okay, sa Deuteronomy Kapitulo 9, versikulo 10, ang sabi po, at ibinigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos, no? At sa mga iyo'y nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapuluan. So, ganun din po ang sinabi. No? Kagaya po sa Exodus 31 verse 18 na sinulat sa pamamagitan ng daliri ng Diyos ang 10 utos. No? At sa 9 verse 11 ng Deuteronomy, at nangyari sa katapusan ng 40 araw at 40 gabi, ay binigay sa akin ng Panginoon ang dalawang tapyas na bato sa makatuwid bagay, mga tapyas ng ipan. Yeah. Ito po yung panahon na yung sinulat na 10 utos sa pamamagitan ng daliri ng Panginoon doon sa dalawang tapyas na bato, yan po ay binigay kay Moses. No? At dito naman po sa Exodo, Kapitulo 32, versikulo 7, 15, 16 at 19. Ang sabi po, at sinalita ng Panginoon kay Moses, yumaon ka, bumaba ka, sapagkat ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto ay nagsisama. At si Moses ay pumihit at bumaba sa bundok, nadala ang dalawang tapyas ng bato sa kanyang kamay. Mga tapyas na may sulat sa dalawang mukha niyon, sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat. At ang mga tapyas ay gawa ng Diyos at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At nangyari paglapit niya sa kampamento na kanya nakita ang guya at ang sayawan at ang galit ni Moses ay nag-inip at kanyang inihagis ang mga tapyas na nasa kanyang mga kamay at nangasira sa panan ng bundok. Kaya ito po yung time si Moses. Pagkatapos na ibigay sa kanya ang dalawang tapyas na bato, 10 utos, no, ay pagbaba niya sa bundok ay nakita niya ang mga Israel. No, ay meron daw pong ginawang guya at sinasayawan, sinasamba. No? At ang pinilit pa ng mga Israelita upang gumawa ng guya na wala pong iba kundi ang kapatid ni Moses na si Aaron. No? At dahil nga po doon, nakita ni Moses ang guya at ang sayawan, no? Ay nagningas nga daw po ang galit ni Moses. Kaya sa kanyang galit, no, ay inihagis niya ang tapyas na bato, ang dalawang tapyas na bato na nasa kanyang kamay at nasira sa paanan ng bundok. No? So, yan po ang nangyari sa panahon po na yan, mga kapatid, mga kaibigan. No? Sa Deuteronomy 10 verses 1 to 4, na ang panahon yaon ay sinabi ng Panginoon sa akin, humugis ka ng dalawang tapyas na bato, na gaya ng una, at sampahin mo ako sa bundok, at gumawa ka ng isang kaban na kahoy. At aking isusulat sa mga tapyas ang mga salita na nasa una mga tapyas na iyong binasag,
at iyong isisilid ang mga iyan sa kaban. Sa gayoy gumawa ako ng isang kaban na kahoy na akasya, at ako'y humugis ng 2 tapyas na bato na gaya ng una, at ako'y sumampa sa bundok na aking dala sa aking kamay ang 2 tapyas. At kanyang isinulat sa mga tapyas ang ayon sa unang sulat, ang 10 utos na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok mula sa gitna ng apoy ng kaarawan ng kapulungan, at ang mga iyon ay binigay sa akin ng Panginoon. Ito naman po yung time na ginagawa naman ng Panginoon si Moses. Humugis yung 2 tapyas na bato. At doon muli ay sinulat ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang daliri, no, ang 10 utos. No? At ito po ay sinilid niya, no, sa kaban ng tipan. No? At sabi nga po sa Deuteronomy chapter 10 verse 5, at ako'y pumihit at bumaba mula sa bundok, at aking sinilid ang mga tapyas sa kaban na aking ginawa, at nandoon na gaya ng inuutos sa akin ng Panginoon. Okay, so yan pong Ark of the Covenant, ay kaban ng tipan, gaya nga po ng inuutos ng Panginoon. Yan po ay yari sa kahoy na akasya. No? Yan po ang iniutos ng Panginoon kay Moses, at doon nga po ay nilagay niya yung 2 tapyas na bato, 10 utos. No? Sa unang hari 8:9, yan po, walang anumang bagay sa kaban liban sa 2 tapyas na bato na inilagay ni Moses doon sa Horeb, na ang Panginoon ay makipagtipan sa mga anak ni Israel nang sila ay lumabas sa lupain ng Egypt. Kaya sa panahon pa po ng mga hari, ganun din po ang kanilang ginawa. Ang 10 utos doon sa 2 tapyas na bato, doon po nila nilagay. Okay, so dadako po tayo sa mga katangian ng 10 utos. Ngunit bago po yun ay isa-isain po natin, no, ang 10 utos ng ating Panginoon. No? So, himay-himayin po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. No, sa Exodus chapter 20 verses 1 to 3, no, sang-ayon po sa banal na kasulatan sa Biblia. No? Dahil sa mga susunod po na pag-aaral po natin, at pag-aaralan din po natin kung paano binago ng tao ang kautusan ng Panginoon. No? Pero ito pong pag-aaralan natin ay 10 utos ang ayon po talaga at nakasulat, no, sa banal na kasulatan sa Biblia. Okay, sa Exodus chapter 20 verses 1 to 3, ano po ang utos ng Panginoon? Unang utos, at sinalita ng Panginoon ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Okay, so yan po ang unang utos na ibigay po ng ating Panginoon. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Wala po tayong ibang Diyos, mga kapatid, mga kaibigan. Isa lamang po ang ating Diyos. Dapat po nating sambahin. No? So, ang pagsunod nga po sa 10 utos ay hindi lang po letra for letra. Ibig sabihin, hindi lang po literal na ating sundin, kundi meron pong spirituality din ang kautusan po ng ating Panginoon. So sa anong paraan pa ba natin malalabag ang unang utos ng ating Panginoon? No? Paano po ba na tayo nagkakaroon ng ibang Diyos? Okay, basahin po natin ang Philippians or Filipos, Kapitulo 3, versikulo 19. Sabi nga po ay na ang kanilang kahinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan, at ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan, na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Kaya yan po, ang tiyan po natin ay pwede rin maging Diyos-Diyosan. No? Kung anong gusto natin kainin ay kinakain po natin, no? Na hindi naman po nakabubuti sa ating katawan. Kaya ang ating tiyan ay pwede rin po maging Diyos-Diyosan.
At sino man po na mas inibig po natin ng higit sa ating Panginoon, no? Yan po ay atin nagiging Diyos-Diyosan. No? Yan po ay tanda po natin ang unang utos ng ating Panginoon. No? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Wala po tayong ibang paglilingkuran, kundi ang ating Panginoon, at ang ating Panginoon ang ating dapat mahalin ng higit sa lahat. So yan po ang unang utos ng ating Panginoon. Okay, sa pangalawa, no? Sa Exodus chapter 20 verses 4 to 6, no? Ang sabi po diyan ay huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man, ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan na mamagulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin ng lahi sa mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yan. So yan po ang dalawang utos ng ating Panginoon. No? Kaya, alam na po natin ito, mga kapatid, mga kaibigan. No? Nakasulat po talaga yan sa banal na kasulatan. Yan po ang ikalawang utos ng Panginoon. Sabi po dyan, maliwanag, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o gaya nga po ng nakikita po natin sa larawan na ito, no? O ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Okay? Meron nga pong sinasabi din sa Jeremiah chapter 10 verses 1 to 5. Okay, pakinggan po natin mabuti, no? At intindihin po natin mabuti, mga kaibigan. So ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 10 verses 1 to 5, inyong dinggin ang salita na sinasalita ng Panginoon sa inyo o sangbayan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matuto ng lakad na mga bansa at huwag kayong manganglupaypay sa mga tanda ng langit, sapagkat ang mga bansa ay nalulupaypay sa mga iyon, sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Ano po daw ang ginagawa nila? Pumuputol sila ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay na manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Sa 4, kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga papo at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Sila ay gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga iyon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. Kaya iyan, maliwanag pong sinasabi, no, sa banal na kasulatan, related po dito sa ikalawang utos ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon ay huwag tayong makiayon sa sanlibutan, dahil ang gawa daw po ng sanlibutan ay walang kabuluhan. Sabi nga po yan. No? Ano daw po ang kanilang ginagawa? Pumuputol ng punong kahoy, hinuhulma, no? Ginagaya ka ng pilak at ginto. No? Yung iba, ang kanilang paghulma ay kawangis po o kamukha ng tao. At ano po ang kanilang ginagawa? Kanila pong niyuyukuran. No? Doon po sila nanalangin doon sa harap ng kanilang ginawa. No? Pero mga kapatid, mga kaibigan, maliwanag po ang sinasabi sa ikalawang utos. No? Yan po ang ikalawang utos ng ating Panginoon. Na huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man anumang anyong nasa itaas sa langit
unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. At tandaan po natin, sabi nga po dito ng Panginoon, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran mo sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Sa English ay I am a jealous God. No? Kaya sabi ng Panginoon sa unang utos ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yan. So dako po tayo sa katlong utos. Exodus chapter 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi ariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kaya ang Panginoon po, mga kapatid, mga kaibigan, ang pangalan ng Panginoon ay banal, sacred. No? At kinakailangan po talaga na tayo po ay maging maingat. No? Dahil pag binanggit daw natin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, ano po ang sabi? Hindi aarin daw ng Panginoon na walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pero ano pong nangyayari sa panahon po natin, mga kapatid, mga kaibigan? Nagiging expression po. No? Nagiging nakasanayan ng tao. No? Tulad nga po niya sa ating larawan na kasulat po rito, OMG. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin niya. No? Maliwanag po sa ikatlong utos, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan. At dadako po tayo sa ikaapat, mga kapatid. No? At dito po muna tatapusin natin at itutuloy na lang po natin sa susunod. So, ang ikaapat na utos, sabi po, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliting lalaki, ni babae ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa, na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Lalo pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kaya iyan po, maliwanag din sa talata ang ikapat na utos ng ating Panginoon. No? Sabi po sa English ay remember, sa Tagalog alalahanin. O, yan po ang utos na may remember. Unang salita ay remember. Alalahanin. O, bakit po? Dahil lang tao po ay makalimutin. Kaya sabi alalahanin o ang araw ng Sabat upang pangilin. Remember the Sabbath day to keep it holy. No? So ano po ba ang Sabbath day? First day po ba or seventh day? So maliwanag po dyan, sabi ng Panginoon, 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Pero ang ikapitong araw, yan po ay kapahingahan. Yan po ay Sabat sa ating Panginoon. Yan po ay pinabanal ng Panginoon, pinagpala sa ayon nga po sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3 na ating pong binasa kanina. No? Kaya ang araw ng Sabat, kapitong araw, tingnan po natin sa kalendaryo, unang araw ay Linggo, ang ikapito ay Sabado, yan po ang Sabat ng ating Panginoon. No? Sa araw daw na yan ay wala po tayong gagawin. No? Kundi tayo po ay sasamba sa ating Panginoon, araw po upang alalahanin ang ating manlalalang. Memorial of creation ng ating Panginoon, ang Sabat, mga kapatid, mga kaibigan. No? So, sa mga susunod po nating Bible study, ay pag-aaralan po natin itong Sabat. So, hanggang dito lang po muna, mga kapatid, mga kaibigan. Pagpapatuloy po natin yung pag-aaral po natin sa next Tuesday. No? Dalawa po tayo sa ikalimang utos sa next Tuesday. So, ito pong first 4 commandment ng ating Panginoon. No? Ito po ay nagpapakita na ating pag-ibig sa ating Panginoon. No? Sabi nga po sa banal na kasulatan na yun nga po, no, ang pautusan ng Panginoon ay nahati sa
Dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. Pag-ibig sa Diyos, thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all thy soul, and with all thy mind. So, yung ikalawa naman ay love your neighbor as yourself. So, ito po sa pagmamahal natin sa Diyos. No? Paano natin makita, may pakita, ay sundin po natin itong first four commandments na ating Panginoon. So hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kaibigan. Tutuloy po natin sa next week, Tuesday. At pagpalayan po tayo ng Panginoon. In Jesus' name, amen. So babalik na po natin sa ating MC, Sister Jade. Okay, thank you, Brother Joe Mark, sa mensahe natin napakinggan, at it only proves na ang kautusan ng Diyos na nakasulat po sa Exodus ay talagang nagmula sa ating Panginoon, and this is the foundation. Even sa langit, ito yung foundation, ito ang character ng Diyos, at hindi ito pwedeng sabihin na wala na, at ito ay nahinto na. So hanggang ngayon it exists, at dito din tayo hahatulan sang-ayon sa batayan na ito, yung 10 Commandments. And partially, he tackled already the 1, 2, 3, 4 commandments na nakapaloob, and that was all about our love to God. Kaya sana po naunawaan natin ang kahalagahan ng 10 utos. And I am so sorry, there was an error entering in the Zoom a while ago. So nawala ako sa Zoom pala kanina. So sorry po, naligaw, ibang Zoom meeting ang napasukan ng aking laptop, kaya I was not able to join on the first part. Ayan. Maraming salamat, Brother Joe Mark, at sa lahat ng ating manonood na nandiyan. Darako tayo sa ating prayer request section. I was looking in our live streaming today, but I cannot see any prayer request submitted by our viewers. But let us have a prayer. May I request once again Brother Joe Mark to pray for supposedly the prayer request section, but this is gonna be the closing prayer of our program. Ay hindi malalangin. Maraming banalan sa langit, nagpapasalamat po kami sa butihan at mga pagpapala sa amin. Maraming salamat po sa aming pong pinag-aralan sa hapon po ito. Tao po ay ang pumitatak sa isipan. Apply po namin sa pang araw-araw na buhay. At po ay babayin po kami muli sa aming pag-aaral. Pagpapatuloy po ng aming pag-aaral tungkol po sa inyong kautusan. At nawa po marami pong maliwanagan at tatanggapin po ang inyong katutunan. At hindi na po ng pagalingan, ng sakit, spiritual, physical, hindi na po ng pagpapatuan, kalusugan, kalakasan. May problema po sa buhay, ito man po ay financial, emotional, at din po sa mga na-stress, na po sa comfort, at po, ingatan niyo po rin ang bawat sa amin, hello sa mga disgrasya, kapamakan at ang pong sabon. Patawarin niyo po kami sa inyong mga pagkukulang at mga pagkakasala, sa inyong mga pag-iisip, at sa mga pagkilos. Panoon ay maring merong panilingan na ang pinamanood. Kaya po ang nakakaalam ng kanilang nilalaman ng kanilang mga puso. At po ang pong bigyan ng panalangin o ang rating sa luklukan po ng awa. At yung pong bigyan sa matang sa pangalan na pong tagapagligtas sa Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Joe Mark, sa panguna po ng ating panalangin. And now, let us move on. We will hear again another message from a song. And I would like to play a recorded video. Conquering now and still to conquer, right at the
them with courage, advancing, clad in their brilliant array, shouting the name of their leader. Hear them exultingly say, not to the strong is the battle, not to the swift is the race, yet to the true and the faithful, victory is promised through grace. Conquering now and sealed to conquer, who is this wonderful King? Whence all the armies which he laid death, while of this glory they sing. He is the Lord and Redeemer, Savior and Monarch divine. They are the stars that forever bright in His kingdom will shine. Not to the strong is the battle, not to the swift is the race, yet to the true and the faithful, victory is promised through grace. Conquering now and sealed to conquer, Jesus the ruler of all. Thrones and their scepters all shall perish, crowns and their splendor shall fall. Yet shall the armies thou leadest, faithful and true to the last, finding the mansions eternal, rest when their warfare is past. Not to the strong is the battle, not to the swift is the race, yet to the true and the faithful, victory is promised through grace. Amen. I thank the Lord for the message from that song, Conquering Now and Still to Conquer. We have so many things that we need to be conqueror, lalo na sa ating mga kahinaan, especially sa ating pong pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Well, maraming salamat once again. And I would like also to thank those who are watching with this program through our live streaming. Nandiyan po sina Brother Ronald Estebar, Sister Tere Escara, and I would like to thank as well Sister Joanne Granito for sharing our program. So maraming salamat sa inyo lahat mga kapatid, and this episode will be the last episode of this weekly Bible study. And once again, I would like to invite everyone to please be with us again on our next program, and that will be on Tuesday next week. Ayan, this program will be airing every week, every Tuesdays and Thursdays. Kaya abangan po natin, and let us help spread this message, this program, by posting this sa ating Facebook walls or even sa ating mga kaibigan by sharing them in the messenger. Once again, maraming salamat Brother Joe Mark sa mensahe na ating napakinggan o sa panguna po ng pagtatalakay ng ating topic sa umagang ito. At dito nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain po tayo.